Hi guys! For today's vlog, i-review natin itong Huawei Band 9. So recently, naglabas si Huawei ng bagong wearable ng Huawei Band 9. So yung gamit ko dati is Huawei Band 6 and 2 years ago ko na siya ginagamit. Nag-decide ako mag-upgrade ngayon and for today's vlog, i-review natin kung bakit ka dapat mag-upgrade into Huawei Band 9. And if you're interested, please keep on watching the video. Hi guys, I'm Rika G and this is Rika G channel. Welcome back for another vlog, and before I start, please subscribe to my channel and click the notification bell below for you to be notified whenever I upload new videos. If you're new on this channel talks about lifestyle, tips, tutorials, and reviews. For today's vlog, pag-uusapan natin kung ano ba yung pinagkaiba ng Huawei Band 6 and Huawei Band 9, bakit ka kailangan mag-upgrade, and ano-ano yung features nitong bagong Huawei Band 9. So, this is the Huawei Band 9, latest release ng Huawei. Meron siyang free na portable na coffee cup. This coffee cup is worth 999 pesos and one color lang yung included sa free. So, ganito yung color niya. So, let's proceed to the Band 9. So, lemon yellow yung kinuha kong color. Marami pa tong ibang colors na available. Currently, I'm using the Huawei Band 6 and 2 years na to sa akin. So, ito yun. Durable talaga to guys kasi ginagamit ko to kahit nagsiswimming, hindi ko to tinatanggal. So, ito na guys. Pag open ng box, andito na yung Huawei Band 9. Ang ganda ng pagka-yellow nito and dito lang sa Band 9 sila nag-release ng yellow na color. Halos same lang to ng size ng Band 6 pero mas magaan. And then dito sa side, dito naman yung charger cord niya. So, ito yung charger niya. So guys, yung review ko ng Huawei Band 6, ilalagay ko yung link dito sa taas if you want to watch that video. Ngayon kung naka-Huawei Band 6 ka na, I'm sure nandito ka para i-check kung ano yung pinag-iba ng Huawei Band 9 or kung naka-Band 7, 8 ka, ano yung latest dito sa Huawei Band 9. Pero yung price ng Huawei Band 6 dati is 2,599 ko nabili. Ito is nasa 1,999 sa Shopee. Lalagay ko sa description box sa baba. And it comes with the free coffee tumbler. Ito, nagandahan ako dito sa coffee tumbler. Ganito siya. And ito ay worth 999. So, ganyan. Kung mahilig ka mag-coffee, ayan. Kasama na to and free na siya. Ito one color lang to, white lang. And then etong Huawei Band 9, kaya ko rin siya nagustuhan. Sa Huawei Band 6, 7, 8, wala silang color na yellow. So una ko to nakita, yung nag-catch ng attention ko yung color niya na yellow. Parang ang ganda tingnan. So mag-start ako dun sa pinaka difference ng Band 6 to Band 9. Hindi ko kasi alam sa 7 and 8. So, pagdating sa strap, ito siya guys. Flora Elastomer strap siya. Super lambot nito and hindi siya nakakairita suotin. Kasi ang lambot talaga. Tapos, meron siyang woven din na strap, yung blue. So, yung pinag-iba ito. So, dati kasi yung Band 6, wala siya nitong pin na to. Itong pin, ilulusot dito sa mga hole. So, ayan o, wala na siyang sobra na kung may lalagyan pa rito na dun mo siya, yung parang belt strap dito. Ito, diretso na siya sa mga hole dyan isusuot. So, kahit na maliit yung wrist mo or malaki is mag-fit ito. And mas magaan. Ayan, mas magaan siya compared sa Band 6. Tsaka, mas sleek yung design. Pagdating sa font, iba na rin yung font nito. So, papakita ko yung font. Kapag may mga notification, iba yung font niya kaysa sa Band 6. And then, yung icon niya, kasi kapag matagal ka nang nakaupo, nagre-remind to for you to stand up and move. Iba na rin yung icon nito. Para siyang animated na tao. Unlike yung sa Band 6 na parang drawing lang siya. Dito parang animated na siya talaga. Pagdating sa battery life, claim ni Huawei is 14 days yung battery life. Ito kasi 5 days ko nang ginagamit mahigit and ayan, 60% yung battery.
So, I think baka malulobat to mga ika-10th day or 11th day. Pero depende kasi sa usage yan and sa mga nakakonect na notification. Yung band 6 ko before is nalulobat ako doon 1 week lang kasi nga marami akong notification na nakakonect. Pagdating sa Bluetooth, naka-on lahat ng notification ko doon. So, depende din siguro sa paggamit. Pagdating din sa kabitan ng strap, iba na rin yung kabitan nito. Yun kasing band 6 is meron ditong kino-connect para mailagay mo yung band. Ito kasi, ipipress lang to ng mahigpit. Press lang yung button. Tanggal na siya. So, mabilis lang. Pag ikakabit, connect lang ng ganyan. Yung isa kasi, meron dito sa band 6, meron ditong dinudugtong or ina-attach. Kaya pag nawala mo yun, hindi mo na makakabit yung strap. So, mas okay itong ganito kasi dinudugtong lang siya. So, walang mawawalang parts. Na-try ko na rin to sa exercise isa running pa lang. So, pakita ko yung video. Hi guys! So, today, itatry ko yung running workout nitong Huawei Band 9. So, tatakbo ako ng 5 kilometers and i-review ko rin kung ano yung difference niya sa Huawei Band 6. Kasi I'm currently using Huawei Band 6. So, itatry ko tong Band 9 kung ano yung pinag-iba nila. Okay, let's go. 1 kilometer. Guys, 1 kilometer. Tapos lumalabas dito sa band is anaerobic endurance. Unlike sa Band 6, anaerobic lang yung lalabas. Pakita ko yung screen. So, ayan guys, 5 kilometers, 1 hour and 4 minutes duration. Matagal to ngayon kasi may halong walk, hindi ako pure na run. Hi guys! So, ayan, natapos ko yung 5 kilometers run sa Huawei Band 9. So, ito siya. Pero kasi lalakad pa ako pa uwi, hindi ko pa siya i-off. So, yung difference niya sa Band 6, dun sa may face niya, nag-a-appear na endurance, anaerobic endurance, pagdating dun sa anaerobic. Pero dun sa fat burning, pababa, wala. Fat burning lang ganon. And magaan yung watch. So, check ko pa yung iba pang features and update ko kayo. And then, yung bago ko rin nakita dito is yung pulse wave arrhythmia analysis. So, yung pulse rate mo na monitor nito. And pagdating sa, meron pa tong isa, itong workout status. Ito yung bago kong nakita dito. Meron siya workout status na nakikita yung running ability mo, training load, yung recovery, VO2 max. Wala nito sa Band 6. And then, yung activity records, nakikita rin dito. Plus, mas comprehensive yung pagdating sa sleep monitoring niya. Kumbaga, mas accurate na nasusukat yung sleep monitoring mo. Lalo na tayo kasi yung working people ngayon na very limited yung sleep natin, dun tayo nakaka-recover, dun nagre-regenerate yung cell natin, kaya importante na nakakatulog tayo ng maayos. So, ang pinakamaganda din dito is nasiset mo siya yung target mo for the day, like ilang liters yung dapat mong inumin na water, yung activity mo for the day, ilang steps ka, so pwede mong iset yung goal. Another upgrade of Huawei Band 9 is kapag may notification like itong sa Messenger, pwede kang mag-reply ng quick reaction. So, ito emoji. So, pili ka lang ng emoji rito and pwede rin na quick text or quick reply. Sa quick reply, i-click mo lang tong icon na to and then ito yung option okay, yes, or thanks. So, overall, yung review ko dito sa Huawei Band 9 is sulit yung pagbili ko. Dito pa lang sa freebie na tumbler, sulit ka na dito, 999 to. Plus, ang gaan niya, yun. Ang ganda rin ng color and very airy, hindi ka pawisin na parang nakaka-allergy yung
ano niya, yung strap niya. Satisfied ako sa band 6. Ito, mas satisfied ako sa band 9. And I can say na magaling talaga si Huawei pagdating sa mga wearables. Sulit sila gumawa ng mga wearables. So guys, ilalagay ko yung link nito sa description box if you want to order. I'm not sure, pero sa nakita kong promo nila is until end of April lang yung freebie na coffee cup na ganito. So mag-check out na kayo before matapos yung end of month. And worth it yung upgrade from band 6 to band 9. So if you have any questions, write it down below and I'll try my best to answer your questions. Thank you for watching Rika G channel. Till my next video. Bye!